Oo, sa Biblia, si Haring David ay nagbanggit ng ilang propesiya na nauunawaan ng mga Kristiyano bilang tumutukoy kay Jesus, ang Mesiyas. Pinakamalinaw ang mga ito. Una, Awit 22, Pagdurusa at kamatayan ng Mesiyas. Aklat ng mga awit. Sa Awit 22, inilalarawan ni David ang isang taong matinding inuusig at pinagtatawanan. Kabilang sa mga detalye, tinusok nila ang aking mga kamay at mga paa, Awit 22-16. Hinahati ang kanyang mga kasuotan at nagpapalabunutan para sa kanyang damit. Awit 12-18. Siya ay kinukutya ng mga tao. Awit 22-7-8. Sa pananaw ng bagong tipan, ang mga detalyeng ito ay iniuugnay sa pagpapako kay Jesus sa krus. Jesus. Pangalawa, Awit 6-10. Hindi mananatili sa kamatayan, sinabi ni David, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo hahayaang makita ng iyong banal ang pagkabulok. Sa Gawa 2:25 hanggang 2:25 at Gawa 2:35 hanggang 2:37, ipinaliwanag ng mga apostol na ang talatang ito ay tumutukoy sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Pangatlo, Awit 110-1, ang Mesiyas na nasa kanan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ginamit mismo ni Jesus ang talatang ito upang ipakita ang katayuan ng Mesiyas. At paulit-ulit itong ginagamit sa Bagong Tipan tungkol kay Jesus. Mateo 22:41-46. Gawa 2:34-30. Hebreo 1:13. Ikaapat, 2 Samuel 7:12-16. Ang pangakong Davidic. Ipinangako ng Diyos kay David na ang kanyang kaharian at trono ay magkakaroon ng pagpapatuloy. Sa Bagong Tipan, si Jesus ay ipinakilala bilang anak ni David at ang tagapagmana ng ipinangakong kaharian. Lucas 1:32 ng hapon, 33. Sa madaling sabi, David, mesiyanikong pangako, Jesus. Ang mga awit ni David ay hindi lahat direktang hula sa bawat detalye ng buhay ni Jesus, ngunit ang Bagong Tipan mismo ay gumagamit ng mga salita ni David upang ipakita na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Kung gusto mo, maaari kong ipaliwanag ang Awit 22, verse by verse, at ipakita kung paano ito tumugma sa pagpapako kay Jesus.